Ang ating faith food reflection ay mula kay Father John Morota from Padre Pio Parish. Ang hiwaga ng krus. Sa pagtitipon natin ngayon upang pagnilayan ang pasyon ng ating Panginoong Hesukristo, inaanyayahan tayong pumasok sa puso ng pananampalatayang Kristiyano, ang hiwaga ng krus. Ang salaysay ng pasyon ang salaysay ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus ay hindi lamang isang talaan ng kasaysayan. Ito ang pinakabuod ng ating kwento ng kaligtasan, isang kwento ng banal na pag-ibig at pagtubos. Sa mga salaysay ng Ebanghelyo, nasaksihan natin si Jesus sa halamanan ng Getsemani, nakikipagbuno sa bigat ng nalalapit na sakripisyo. Taimtim siyang nananalangin, "Ama, kung payag ka, alisin mo sa akin ang kalis na ito. Gayunpaman hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang matupad." Sa mga salitang ito, nakikita natin ang lalim ng pagkatao ni Jesus. Alam niya ang naghihintay sa kanya, ang pisikal na pagdurusa, ang pagdurusa sa damdamin at ang espiritual na paghihiwalay sa Ama. Subalit sa ganap na pagsunod at pagmamahal, siya ay sumuko sa kalooban ng Ama. Habang si Jesus ay ipinagkanulo, inaresto at tumanas ng sunod-sunod na di makatwirang mga pagsubok, nagtiis siya sa mga insulto, panlalait at pisikal na pang-aabuso. Siya na nagpagaling ng may sakit, nagbigay ng paningin sa bulag at bumuhay ng patay ay inaakay ngayon na parang kordero sa kamatayan. Ang walang kasalanang anak ng Diyos ay nagdadala sa kanyang sarili ng mga kasalanan ng sanlibutan na nagiging pinakasakripisyong kordero. Sa daan patungong Kalbaryo, dinadala ni Jesus ang mabigat na pasanin ng krus, sa gisag ng ating mga kasalanan at ang mga bunga ng pagsuway ng tao. Ang pisikal na pagdurusa ay napakasakit, ngunit ang bigat ng mga kasalanang dinadala niya ay mas nakakapagod. Bawat hakbang patungo sa Golgota ay isang hakbang tungo sa ating pagtubos. Sa lugar na tinatawag na bungo, si Jesus ay pinako sa krus, at habang itinataas siya ng mga kawal, binigkas niya ang mga makapangyarihang salitang, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Kahit na sa kanyang paghihirap, si Jesus ay nagpapatawad. Ang krus, isang instrumento ng pagdurusa at kahihiyan, ay nagiging trono ng awa at sagisag ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kapag nakatingin tayo sa krus, nakikita natin ang sangandaan ng banal na katarungan at awa. Ang dugo na dumadaloy mula sa mga sugat ni Jesus ang kabayaran ng ating pagtubos. Sa kanyang kamatayan, nakakahanap tayo ng buhay. Ang kortina sa templo ay napunit sa dalawa, na nagpapahiwatig ng pagbubukas ng daan patungo sa Diyos. Ang sakripisyo ay kumpleto na, at ang tabing na naghihiwalay sa sangkatauhan mula sa banal ng mga banal ay tinanggal. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay nakipagkasundo sa Ama. Mga kapatid, ang pasyon ni Jesus ay hindi isang kwento ng pagkakatalo, kundi isang tagumpay ng pag-ibig.
Ito ay paanyaya na pagnilayan ang malalim na katotohanan na lubos na minahal ng Diyos ang mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa paglapit natin sa Biyernes Santo at Pasko ng Pagkabuhay, pumasok tayo sa hiwaga ng krus ng may pusong puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Naway tayo sa ating pang-araw-araw na buhay ay yakapin ang transformative power of love ng krus at ibahagi ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa isang mundong nangangailangan ng pagtubos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig na patuloy mong ipinakikita at ipinadadama sa pamamagitan ng krus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating faith food takeout for the week. Ang pasyon ni Jesus ay hindi isang kwento ng pagkatalo, kundi isang tagumpay ng pag-ibig.